Binabahan na ng Diyos ang mga tunnel ng Gaza. Pinaparusahan na ba sila? Kung makikita nyo, ganito kalakas ang ulan at kadalaki ang mga kidlat sa Gaza. At kapag sinabi kong malaki, oo, ganito siya kalaki. At binabayo nito ng husto ang Gaza itong mga nakaraang araw pa. At bukod sa malahalimaw na kidlat, isinasabayan pa ito ng malalakas na ulan. At ayon sa mga ulat, mas lalakas pa ang ulan at mas malalaking kidlat pa ang sasapitin ng Gaza. So anong kinalaman nito sa Gaza? Magugulat ka dahil halos karamihan na sa mga tunnel ng Hamas ay pinapasok na po ng tubig ulan. Isa ba itong pangitain o puot ng Diyos sa mga Hamas? Kaya niya ito ginagawa. Sa katunayan, matagal na itong gustong bahain ng mga IDF. Pero ngayon mismong langit na ang tila gumagawa ng paraan. At kapag napuno na po ng tubig ang mga tunnel, ay dapat na talaga itong likasin ng mga Hamas dahil patay lahat sila dito. At pag umakyat na sila sa kalupaan, ay tapos naman sila sa mga IDF. So talagang wala nang pagpipilian ng mga Hamas. Mamamatay sila sa baha o mamamatay sila sa kamay ng Israel. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Israel? Ano ba ang kahihinatnan ng bansang ito? At anong kinalaman ng Israel sa mga huling araw? At totoo bang pinoprotektahan ito ng Diyos laban sa mga kaaway? At kung gusto mong malaman ng lahat, yan ang ipapaliwanag sa atin ni Marco. Maraming salamat, Arvin. Ngayon tatalakayin natin kung ano-ano ang mga nakasaad sa Biblia tungkol sa Israel. Una, ito ang nakasaad sa Isaiah chapter 41 verses 13 to 15. Ako si Yahweh na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Gagawin kitang tulad ng panggiik na may bago at matatalim na ngipin. Iyong gigiikin ang mga bundok at burol at dudurugin hanggang maging alabok. At ito naman ang mababasa sa Isaiah chapter 43 verses 1 to 3. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubo sa iyo upang ikaw ay makalaya. At heto naman ang sinasabi sa Exodo chapter 23 verses 20 to 22. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko. At hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. At heto pa ang nakasaad sa Biblia tungkol sa Israel. Deuteronomio chapter 31 verse 6. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. At heto pa, Psalms chapter 121 verses 2 to 5. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal siya ay di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat laging nasa piling upang magsanggalang. Jeremiah chapter 31 verse 10. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ni Yahweh at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Zechariah chapter 2 verses 8 to 9. Pagkatapos ng pangitaing ito, isinugo ako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat sa mga taong nanamsam sa kanyang bayan at ipinasabi ang ganito, sinumang lumaban sa aking bayan ay para na ring lumaban sa akin. Bilang parusa ko sa kanila, sila naman ang lulupigin ng mga inalipin nila. Kapag naganap na ito, malalaman nilang isinugo ko ang lalaking ito.
Zephaniah chapter 3 verses 16 to 17. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, "Huwag kang matakot, Zion, huwag kang panghinaan ng loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa isang kapistahan. Ililigtas kita sa iyong kapahamakan upang huwag mo nang maranasan ang kahihiyan." Romans chapter 11 verses 25 to 26. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. Sa paraang ito maliligtas ang buong Israel, tulad ng nasusulat. Jeremiah chapter 31 verses 35 to 36. Si Yahweh ang naglagay ng araw upang lumiwanag sa maghapon at ng buwan at mga bituin upang tumanglaw sa magdamag. Siya ang nagpapagalaw sa dagat kaya umuugong ang mga alon. Ang pangalan niya'y Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Habang ang kaayusang ito'y nananatili, hindi mawawala kailanman ang bansang Israel, ito ang sabi ni Yahweh. Jeremiah chapter 33 verses 5 to 7. Papasukin kayo ng mga kaaway at marami ang mamamatay sa labanan sapagkat pupuksain ko sila sa tindi ng aking puot. Itinakwil ko ang lungsod na ito dahil sa kanilang kasamaan. Ngunit pagagalingin ko silang muli, hahanguin ko sa kahirapan ang Huda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. Ibabalik ko ang kanilang mga kayamanan at muli silang itatatag. Ezekiel chapter 11 verses 16 to 18. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, "Pinangalat ko sila sa iba't ibang dako kaya maaari nila akong sambahing pansamantala saan man sila napatapon. Sabihin mo na muli ko silang titipunin mula sa mga bansang kinatapunan nila at ibibigay kong muli sa kanila ang lupain. At pagbalik nila roon, aalisin nila ang mga kasuklam-suklam na mga bagay roon." Amos chapter 9 verses 14 to 15. Babalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lunsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at sila'y iinom ng alak. Magtatanim silang muli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko ang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maalis pang muli roon. Si Yahweh na inyong Diyos ang nagsasalita. Zephaniah chapter 3 verses 19 to 20. Sa panahong iyon ay haharapin ko ang mga umapi sa iyo. Titipunin ko ang mga itinakwil, papalitan ko ng karangalan ang kanilang mga kahihiyan at gagawin ko silang tanyag sa buong daigdig. Sa panahong iyon, kayo'y aking titipunin at ibabalik sa inyong tahanan. Gagawin ko kayong bantog sa buong daigdig at muli kong ibabalik ang inyong kayamanan at kasaganaan. Zechariah chapter 12 verses 10. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Romans chapter 11 verses 28 to 30. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga hentil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila, ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Noon, kayong mga hentil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. At yan ang mga nakasaad sa Biblia tungkol sa bansang Israel. Ikaw anong masasabi mo dito? Comment down below at idagdag ko na din sa ating kwentuhan ang dahilan kung bakit inalipin ng mga Israelita sa Egypt noong panahon ni Moses. Noong unang panahon sa lupain ng Egypt, namumuhay ang mga anak ni Jacob na mas kilala sa bansag na Israel. Sa simula, kanilang naranasan ang kasaganaan at pag-unlad sa ilalim ng pamumuno ni Joseph, isang mahusay na lalaki na itinuring na pangalawang pinakamakapangyarihan sa Egypt noon pagkatapos ni Pharaoh. Subalit, tulad ng lahat ng bagay, ang kalakaran ng kapalaran ay nagbago. Isang bagong Pharaoh ang umupo sa trono na walang kaalala-alala sa mga nagawang kabutihan ni Joseph. Sa halip,
nagdulot sa kanya ng takot ang pagdami ng mga Israelita sa kanyang kaharian, at sa kanyang takot isinilang ang mapanupil na desisyon na gawing alipin ang mga anak ni Israel. Ang masinsinang pagpapakasakit ay nag-umpisa. Itinuring na mga alipin, ang mga Israelita ay inutusan na magtrabaho ng mabigat na gawain gaya ng pagtatayo ng mga gusaling at pagbubuhat ng mga batong nagiging bigkis sa kanilang mga balikat. Sa kabila ng hirap at pang-aapi, mas lumalaki pa ang kanilang populasyon na tila bumabango ng galak na hindi nasusukat ng kaharian. Sa kaharian ng Egypt, isang batang lalaki na tinawag na Moses ay isinilang. Ngunit dahil sa isang kautusang itinakwil ang lahat ng bagong panganay na lalaki ng mga Israelita, nailigtas si Moses mula sa kamatayan. Itinago siya ng kanyang ina at inalagaan sa gitna ng matinding pag-aalipin. Sa paglipas ng mga taon, habang si Moses ay lumalaki, narinig niya ang mga daing at panaghoy ng kanyang mga kababayan. Isang araw, habang naglalakbay sa ilang, siya'y tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng isang sulo na nag-aalab ngunit hindi nasusunog. Sa kanyang pagiging tagapagligtas, itinalaga si Moses ng Diyos na maging daan ng kaligtasan para sa kanyang bayan. Ang paligsahan ng mga katotohanan at kapangyarihan ay nagsimula kay Moses. Ipinadala siya sa harap ni Pharaoh upang hilingin ang paglaya ng kanyang bayan. Ngunit sa kabila ng mga tanda at kaganapan na ipinakita niya, nanatili ang puso ni Pharaoh na matigas. Dahil dito ang bansa ay nilamon ng 10 mga salot na nagdulot ng pagsasakit at kamatayan sa buong Egypt. Sa wakas, sa bisa ng mga tanda, pinaalis na rin ni Pharaoh ang mga Israelita. Sa gabi ng Pasko, bawat pamilya ay namatay ng korderong lalaki at ipinahid ang dugo nito sa kanilang mga pintuan. Ito ay naging tanda para sa mga anghel ng kamatayan na patawarin ang mga pamilyang ito at palampasin sila sa pagpapatupad ng hatol. Sa mabilis na pagsunod ng mga pangyayari, naglakbay ang mga Israelita sa ilalim ng patnubay ng Diyos patungo sa dagat na pula. Doon, sa pamamagitan ng himala, binuksan ng Diyos ang karagatan at nilusong ng mga Israelita ang mapanganib na tubig patungo sa kaligtasan. Ang pag-aalipin at paglaya ng mga Israelita sa Egypt ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan. Ito ay nagiging tanda ng pag-asa, tapang at pananampalataya sa Diyos. Sa kanilang paglalakbay tungo sa pangako ng Diyos, ipinakita ng mga Israelita na ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako at handang gabayan ang kanyang bayan. Pero hindi pa diyan nagtatapos dahil marami pang mga nangyari matapos silang umalis sa Ehipto. Ang mga Israelita, pagkatapos umalis sa Egypt, naglakbay patungo sa Sinai Peninsula. Ang pangyayaring ito ay nangyari matapos ang kanilang paglaya mula sa Egypt, kung saan binuksan ng Diyos ang dagat na pula para sa kanilang pagtawid. Ang Sinai Peninsula, na nasa hilagang kanluran ng Saudi Arabia, ay naging lugar kung saan sila nagdaos ng mga mahahalagang pangyayari sa kanilang kasaysayan. Sa Sinai, ang mga Israelita ay dumaan sa mga mahahabang paglalakbay, pag-aaral ng mga utos ng Diyos, at pagtatag ng kanilang komunidad sa ilalim ng pamumuno ni Moises. Narito ang ilang mahahalagang pangyayari sa kanilang paglalakbay sa Sinai. Pag-akyat sa bundok Sinai, isang kaganapan ng malalimang espiritual na karanasan ang pag-akyat ni Moises sa bundok Sinai. Sa tuktok ng bundok, tinanggap niya ang mga utos at batas ng Diyos na naging pundasyon ng moralidad at pamumuhay ng mga Israelita. Ang pagbibigay ng kautusan sa tuktok ng bundok Sinai, tinanggap ni Moises ang mga pagsusulit at mga tuntuning dapat sundin ng mga Israelita. Kilala ito bilang ang 12 utos na naglalaman ng mga moral na gabay at batas na magiging pundasyon ng kanilang pamumuhay. Ang pagtatag ng tabernakulo. Binuo ng mga Israelita ang tabernakulo, isang portable na lugar ng pagsamba sa ilalim ng mga tagubilin ng Diyos. Ito ay naglingkod na lugar ng pagsamba at pinagtagpi-tagpi ang mga sagradong kagamitan. Pag-aaral ng mga batas at kautusan, buong panahon ng kanilang paglalakbay sa Sinai, itinuro ni Moises sa mga Israelita ang mga kautusan at batas ng Diyos. Ang mga ito ay naglalaman ng mga alituntunin tungkol sa pagsamba, pag-uugali at pakikisama sa isa't isa. Matapos ang kanilang paglalakbay sa Sinai, patuloy ang kanilang pagtakas tungo sa lupang pangako o Canaan
ang lupain na ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang kanilang paglalakbay ay magiging isang mahabang yugto ng kanilang kasaysayan na puno ng pagsubok, biyaya at patnubay ng Diyos. At nang pagdating ng mga Israelita sa lupang pangako, ito pa ang mga nangyari. Ang pagtatagpo sa Jordan River. Sa ilalim ng pamumuno ni Joshua, ang tagapagmana ni Moises, nagtungo ang mga Israelita patungo sa Jordan River. Dito, ginamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang hatiin ang ilog na nagbibigay daan sa mga Israelita patungo sa Kanaan. Ang pag-aalsa ng mga pader ng Jericho. Ang unang malakas na pagsalakay ng mga Israelita sa Kanaan ay ang pagsugod sa lungsod ng Jericho. Ayon sa aklat ng Joshua, sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, bumagsak ang mga pader ng Jericho pagkatapos ng 7 araw ng pagsasayaw at pagtatambol ng mga Israelita sa paligid nito. Ang pananakop ng ibang lugar. Pagkatapos ng pagbagsak ng Jericho, sumunod ang mga pananakop sa iba't ibang bahagi ng Canaan. Ang mga lider tulad nina Joshua at Caleb ay nagtakda ng mga teritoryo para sa bawat tribo ng Israel. Ang pagtatatag ng pamahalaan. Itinatag ang isang pamahalaan na itinuturing na teokratiko kung saan ang Diyos ang itinuturing na puno ng kanilang pamahalaan. May mga pinunong saserdote, mga Hudyo at mga tagapamahala na namuno sa iba't ibang bahagi ng lupain. Ang paghahati-hati ng lupain, binahagi ang Kanaan sa 12 tribo ng Israel. Ipinamahagi ang lupain sa pamamagitan ng pag-akyat ng mga saserdote ng Urim at Thummim na isang uri ng paraan ng pagsusuri o tukso sa harap ng Diyos, ang pananatili sa Kanaan. Habang may mga tagumpay sa pagtatatag, hindi rin nawala ang mga pagsubok. Muling nagkaroon ng mga yugto ng pagsuway at rebelyon, ngunit itinuring din ito bilang bahagi ng kanilang paglalakbay bilang isang bayan. Sa kabuuan, ang pagpasok ng mga Israelita sa Canaan o Promised Land na pinaniniwalaan ng Judaismo ay nagbigay daan sa isang yugto ng kanilang kasaysayan kung saan sila ay nanatiling nananampalataya sa Diyos at bumuo ng kanilang sariling komunidad at kultura sa pangunguna ng mga lider tulad ni Joshua. Ang Kanaan ay naging lugar ng pangako na ipinagkakaloob sa kanilang mga ninuno at dito nagsimula ang isang bagong yugto sa kasaysayan ng bayang Israel.